Pasensya na po kayo kung ako ay hindi na magpapakilala. Gusto ko lang ingatan ang pagkakakilanlan ng aming angkan. Nangyari ito noong Agosto taong 2013 pagkatapos ng aking kaarawan. Nag-umpisa ang lahat ng dahil sa kaunting sakit na naramdaman ng aking ina. Likas sa mga magulang natin na hindi nagsasabi kung may nararamdaman silang sakit dahil alam nila nalilipas o gagaling din yon. Sa araw-araw nakasama ko ang aking ina sa bahay. Ramdam ko na may iniinda siyang nararamdaman. Napansin ko kasing wala siyang ganang kumain. Lumipas ang ilang linggo, hindi na niya ito natiis at nagsabi na siya sa akin. Kakaiba raw ang kanyang nararamdaman. Napagpasyahan ng aking kapatid na ipatingin sa manggagamot ang aming ina. Sinamahan ng aking ama na kumonsulta sa profesional na manggagamot ang aking ina. Sa umpisa, wala namang kakaibang nakita sa kanya. Binigyan lang siya ng mga gamot na pampaganang kumain at mga bitamina. Dumaan pa ang ilang araw, walang pagbabagong nangyari sa nararamdaman ng aking ina. Lalo itong lumubha. Sa probinsya kami nakatira kaya napagdesisyonan ng aming pamilya na ipatingin ang aking ina sa syudad. Lumuwas kami ng Maynila at pumunta sa isang kilalang ospital. Maraming pagsusuri ang ginawa at lumabas na nga ang resulta na hindi namin lubos na inaakala. May kidney failure ang aking ina. Pagkabalik namin ng probinsya, ayaw man namin malaman ng aming mga kamag-anak ang nangyayari ay pinili lang din naming sabihin kung ano ang naging resulta ng pagsusuri. Nabigla ang lahat dahil alam naman natin na taga-probinsya kami. Palaging gulay at masusustansya ang karamihan sa mga kinakain. Bihira ang karne at madalas puro dahon ang kinakain, pasingaw man o sinabawan. Kaya hindi namin alam kung bakit biglang-bigla na lang nagkaroon ng ganoong karamdaman ang aking ina. Ganun pa man, tuloy pa rin ang buhay. Balik sa mga ginagawa sa araw-araw. Hanggang sa lumala na ng husto ang nararamdaman ng aking ina. Kinailangan ng aking ina na magdialysis. Nagsimulang tusukan ng kung ano-ano ang kanyang katawan. Lalo itong nanghina simula nang magpabalik-balik kami sa pinakamalapit na ospital para sa kanyang dialysis. Hanggang sa dumating ang araw na binisita kami ng tiyahin ng aking ina na galing pa sa malayong lugar. Sinadya niya umanong puntahan ang aming lugar dahil sa isang panaginip na may kinalaman ang aking ina. Hindi niya na sinalaysay ang mga pangyayari sa kanyang panaginip at direktahang sinabi na lang sa amin na ipatingin ang aking ina sa isang albularyo. Nag-usap-usap kaming pamilya kasama ang mga kapatid sa panig ng aking ama at gayon din naman sa aking ina. May mga sumang-ayon sa pagpunta ng aking ina sa isang albularyo at meron din namang hindi. Ipinaintindi na lang din namin na gagawin namin ang lahat kahit sa anong paraan para maging mabuti ang pakiramdam ng aking ina.
Dumating ang araw na pumunta kami sa isang albularyo gaya ng suhestyon ng kanyang tiyahin. Base sa albularyo ang aming pinuntaan, hindi raw sakit ang nagpapahina sa katawan ng aking ina kundi isang kulam. Wala naman kaming maisip na pwedeng gumawa nun sa aking ina dahil lagi lang siya nasa bahay at pag-aalaga lang sa kanyang apo ang pinagkakaabalahan. Ang sabi ng albularyo, mayroon daw isang tao na halos malapit lang na kamag-anak ang nanghiram sa kanya ng kaunting halaga at hindi napagbigyan. Dahil doon kinulam niya ang aking ina dahil sa sama ng loob. Tinanong ko naman ang aking ina kung meron niyang nanghiram sa kanya gaya ng sinasabi ng manggagamot. At sinabi niyang meron nga raw. Hindi niya ito napagbigyan dahil petsa de peligro rin nung mga panahong nanghihiram siya at wala ring mailabas na pera ang aking ina. Sinubukang gamutin at kontrahin ng manggagamot ang gulam na ginawa sa aking ina. Naghintay kami ng ilang araw para makita kung ano ang mangyayari. Hindi lang isang manggagamot o albularyo ang aming pinuntahan. Nagpalipat-lipat kami. Dumadayo kami sa ibang lugar kung saan may albularyo na pwede naming puntahan. Iba't ibang sakit ang nararamdaman ng aking ina sa bawat albularyong aming pinupuntahan. Madalas siyang sumisigaw sa tuwing isinasagawa ang panggagamot. Minsan dahil sa isang pirasong pakpak ng pabo na inipit sa pagitan ng daliri sa kanyang paa. At sa iba pang paraan ng panggagamot nila, humihiyaw sa sakit ang aking ina. Sobrang sakit sa damdamin na makikita mong ganon ang hirap na pinagdadaanan ng iyong ina at wala kang ibang magagawa kundi maniwala sa mga manggagamot at magdasal sa Diyos na sana gumaling na siya at maging mabuti ang nararamdaman. Hindi mo alam kung hanggang kailan at kung hanggang saan kayo aabutin sa paghahanap ng gamot na makakapagbigay lunas sa kanya. Kung ano-anong salita ang aming natatanggap ng mga panahong iyon, na sa panahon ngayon, pinaniniwala pa raw kami sa mga albularyo. Panahon na raw ng siyensya ngayon, niloloko lang daw kami ng mga pinupuntahan namin. Nagsawalang kibo na lang ako sa mga naririnig kong ganong mga salita pero sa totoo lang, gusto kong sumagot ng wala akong pakialam sa kahit anong paraan pa ang aming gawin basta gumaling lang sa mga nararamdaman niya ang aking ina ay amin itong gagawin. Pagkalipas ng ilang buwan, tumanggi na ang aking ina na pumunta sa albularyo at ituloy na lang ang dialysis. Sinunod naman namin ang gusto niya. At dahil doon, lalong humina at bumagsak ang kanyang katawan. May mga sugat na bigla na lang lumalabas mula sa kanyang katawan, partikular na sa bandang leeg. Nililinis namin ito at tinatanggal yung mga nangingitim na bagay sa ibabaw ng kanyang sugat. Nung natanggal yung nasa ibabaw ng sugat na nasa kanyang leeg, pinagmasdan ko itong mabuti. Para itong natuyong balat ng punong mangga. Nagtataka kami kung bakit gano'n ang itsura ng bagay na yun. Bukod dito, sinabi rin ng aking ama na minsan daw nung dumumi ang aking ina, merong lumabas sa kanyang dumi na maihahalin tulad mo sa kaskasan ng posporo para ito'y sumindi. Lalong nadagdagan ang aming pagtataka. Hanggang sa isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon
may pumaradang sasakyan sa harap ng aming bahay. Nagsibabaan ang mga sakay nito at pumasok sa aming bakuran. Tamang kwentuhan at kumustahan lang nung una. Pero hindi nagtagal, sinabi na rin nila ang kanilang sadya. May kasama raw silang faith healer na gustong tumulong sa nangyayari sa aking ina. Hindi ko na matandaan pero isa siyang tao na sinasaniban umano ng isang santo. Pinahintulutan naman ng aking ama ang kanilang kagustuhan. Nagumpisa ang panggagamot. Nasa loob kami ng bahay. Tabi-tabi ang mga matatanda. Nakaupo naman ang aking ina kaharap ang faith healer na kasama nila. Unang pangyayari. Tumayo at nagdasal ang faith healer. Pagkalipas ng ilang segundo, bumagsak ito sa upuan at nawala sa kamalayan ng ilang saglit. Pagmulat nito, iba na ang kanyang pananalita. Boses ng maliit na bata at sinasabing siya raw ang gabay ng faith healer sa pagtulong sa panggagamot. Marami siyang sinabi. Masiyahin ang boses na naririnig namin at handa siyang tumulong sa ikabubuti ng aking ina. May mga dahon siyang sinabi na dapat pakuluan at inumin ang napaglagaan nito. Sa ilang minutong pakikipag-uusap dun sa maliit na boses na ito, siya ay nagpaalam na at sinabing sundin na lang ang kanyang mga sinabi. Sa pagkakaupo ng faith healer na sinasaniban, nawalan na naman ito ng malay at napasandal na naman sa upuan. Masaya ang lahat sa sinabi ng maliit na boses at nangakong tutulong sa pagpapagaling ng aking ina. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, napalitan ng kaba at takot ang loob at paligid ng bawat sulok ng aming tahanan. Pangalawang pangyayari. May ibang elemento ang pumasok sa katawan ng faith healer. Sa totoo lang, unang beses ko lang makaranas ng ganun. Kaya hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi. Pero sa kagustuhan kong gumaling ang aking ina, umaasa talaga ako at pinipilit maniwala. Opo, pinipilit kong maniwala. Sa loob ng aming tahanan, biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw, ngunit nananatili ang mga itong nasa low voltage. Lahat ng 100 watts na bumbilya ay biglang humina at wari nasa 20 watts lang ang lakas. Dumilim ang paligid. Bumangon ang walang malay na faith healer. Humarap sa akin at nagsabing, "Ako ang dahilan kung bakit ganyan ang nangyayari sa nanay mo." Nagulantang ako bigla. Iba yung mata niya, halos itim lahat. Malalim at malaki ang boses at yung pangangatawan ng faith healer parang naging mayabang ang tindig kahit nakaupo ito. Namalayan ko na lang na biglang umiyak ang aking ina na hindi makapagsalita dahil ibang elemento ang nasa harapan niya. Nagmamadali akong tumabi sa aking ina, lumuhod at yumakap sa kanya. Ako ang nakipag-usap sa nakasapi. Tinanong ko ito kung ano ang dahilan kung bakit ganun ang nangyari. Inumpisahan niya sa pagpapakilala. Isa raw siyang duwending itim. Hindi ordinaryo, kundi prinsipe. Wala pa raw ako ay nandoon na siya. Noong ipinanganak daw ako, sa kabilang lote pa kami nakatira.
Sinabi niya na sa kagustuhan ng tatay ko na makapagpatayo ng bagong bahay, pinag-interesan niya raw ang kanilang tirahan. Pinutol ng tatay ko ang puno ng mangga kung saan sila nakatira. Pinatayuan niya ng bahay na bato ang lugar kung saan nakatirik ang kanilang bahay at sinunog pa ang puno. Nagpaubaya raw sila at lumipat ng ibang tirahan. Sa harap ng ipinatayong bahay may puno ng kaimito kung saan daw sila muling nanirahan. Makaraan ng ilang taon, muli na naman daw pinutol ang puno na kanilang tinitirahan. Sinunog na naman ang puno na pinutol. Ngunit hindi raw sila nagalit sa kadahilan ng sa harap ng kaimito ay nakalipat sila sa mas magandang lugar. Meron kasing itinanim doon na maliit na palm tree na napapaligiran ng Bermuda grass at nilagyan ng figurine na Snow White and Seven Dwarfs. Kaya nung iniisip ko, masaya sila kasi parang may kasama sila doon sa harap ng bahay. Sa pangatlong pagkakataon, winasak na naman daw ang kanilang tinitirahan. Tinanggal ang puno, damo at pati mga kalaro upang mapagtayuan ng tindahan. Sa pagkakataong yun, hindi na raw nila kayang palagpasin ang mga nangyari. Ang tatay ko raw ang punteriya nilang paghigantihan, ngunit malakas ang kanyang katawan. Hindi raw nila magalaw kaya ibinaling na lang sa nanay ko ang kanilang galit at paghihiganti. Hindi ko na po kinaya at napaluha na ako sa mga sinasabi ng itim na duwende. Itinanong ko po kung ano ang gusto niyang gawin ko para patawarin na at pagalingin ang nararamdaman ng aking ina. Ngunit ang sagot niya ay, huli na ang lahat. Wala na raw kaming magagawa. Gusto ko pong magwala nung oras na narinig ko yung ganong salita. Sinong anak ang kayang tanggapin na lang na gano'n ang mangyayari sa kanyang ina dahil sa mga elemento na di mo naman nakikita o nararamdaman kung nandyan ba sila? Kaya hindi naman po alam ng aking ama na meron palang nakatira sa mga puno na pinutol niya. Matapos magsalita ng elementong itim na nakasanib sa manggagamot, muli itong bumagsak at napasandal sa upuan. Parang pelikula lang na sa isang kisap mata, bumalik sa normal na lakas ang mga ilaw ng bumbilya sa loob ng aming bahay. Hindi ako makatayo at makaalis sa tabi ng aking ina. Nakikita ko siyang umiiyak. Para akong sinusugatan ng dahan-dahan sa dibdib dahil sa sakit. Para akong nawala sa aking sarili. Nakipag-inuman ako hanggang sa malasing ako, ngunit pag-uwi sa bahay, naabutan ko ang aking ina sa sala, makikitang hindi siya makatulog dahil nahihirapan. Nawala ang aking pagkalasing. Umupo ako sa tabi niyang parang normal at pipilitin siyang matulog para makabawi at makapagpahinga. Ilang linggo pa ang nakaraan, dinala namin sa ospital ang aking ina para magpa-dialysis. Sa kasamaang palad, siya ay nadulas at napaupo sa sahig ng ospital. Bumagsak ang blood pressure niya at dinala sa ICU. Parang alam na nila kung ano ang susunod na mangyayari. Isa-isang nagsisidatingan ang mga kamag-anak namin para dalawin ang aking ina. Dumating ang aking tiyahin na malapit sa aking ina kasama ang isang malayong kamag-anak. Sumilip sila sa pintuan ng ICU. Sobrang lungkot at maluha-luha ang aking tiyahin dahil sa nakita niyang sitwasyon ng aking ina.
Sumunod na sumilip sa pinto ang isang malayong kamag-anak. Nanlaki ang mga mata ng aking ina. Nakita ko yun dahil nandun lang ako sa tabi niya. Nakita ko kung paanong mag-iba ang emosyon ng aking ina nang makita niya yung kamag-anak na yun. Parang gusto niyang sabihin sa akin na siya ang nagpapahirap sa kanya. Siya yung malayong kamag-anak na hindi napagbigyan nung nanghihiram ng kaunting halaga. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan nang nawala ang aking ina. 6 na buwan lang siyang nagkasakit. Hindi niya nakinaya ang kanyang nararamdaman at tuluyan na siyang sumuko. Hindi na namin pinag-usapan lahat ng nangyari sa aking ina at hinayaan na lamang siyang magpahinga. Hindi na rin namin binigyan pansin ang taong ipinapahiwatig niyang siya ang nangulam sa kanya. Masakit man ay tinanggap na lang namin lahat ng nangyaring hindi maganda sa aming pamilya at itinuloy ang mabuhay nang wala siya. Pero hanggang sa ngayon, 9 na taon na ang nakakalipas ay napapaisip pa rin talaga ako kung ano ba talaga ang nangyari sa aking ina. Sakit? Kulam? O kababalaghan ba? Inggit. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Abner. Ang ibabahagi kong karanasan ay nang magkasakit ang aking anak. 2 taong gulang lang ang aking anak noon. Malikot talaga siyang bata. Marami ang natutuwa sa kanya dahil tawanin at cute talaga. Palagi kaming sinasabihan ng nanay ko na huwag daw basta-basta ipagkakatiwala ang anak namin sa mga tao. Marami kasi sa kaibigan at kapitbahay ang hinihiram ang anak namin dahil natutuwa sila. Ayaw man naming ipahiram, masasabihan naman kaming maarte at maselan. Saka medyo nakakatulong din naman kapag nililibang nila ang bata dahil nakakapagtrabaho kami ng gawaing bahay. Isang gabi nang ibalik sa amin ang anak namin, akala ko ay antok na antok lang. Hindi ko na malayan na nananamlay pala siya. Nalaman lang namin dahil umiingit-ingit siya mga bandang 11:00 ng gabi. Nang sipati ng misis ko ang taas ng kanyang lagnat. Mayroon naman siyang gamot kaya pinainom agad ng asawa ko at binantayan pa niya. Pinapahiran niya ng bimpo na binasa sa maligamgam na tubig. Kinaumagahan, dinala namin siya sa albularyo para ipahilot kasi akala namin ay may pilay lang. Laking gulat namin nang sabihin ng manggagamot na hindi raw pilay o simpleng lagnat ang sakit ng anak namin. Nakukursunadahan daw siya ng mag-asawang duwende. Base daw kasi sa itsura o pananamlay ng anak namin ay nakakatuwaan ito. Ilang araw na raw na mukhang nakakatuwaan ang anak namin. Baka raw hindi namin napapansin dahil nga masayahin ito. Tumatamlay lang dahil hindi na kayang labanan ng katawan. Sinimulang gamutin ng albularyo ang anak namin.
Nagdadasal pa lang siya ay nagwawala na ang anak namin. Iyak na siya ng iyak at nagtuturo. Takot na takot ang anak namin lalo na kapag tumitingin sa may pintuan. May tinuturo siya doon na hindi naman namin nakikita. Tapos sinabi ng albularyo na nasa paligid lang daw ang mag-asawang duwende. Pilit daw sinusundo ng mga ito ang anak namin. Gusto raw kunin ng mag-asawa ang anak namin dahil nawalan sila ng anak. Inutusan ako ng albularyo na isarado ang pinto para hindi raw makita ng anak ko ang mga diwende. Pero ilang minuto pa lang na nagtatagal sa pagriritual ang albularyo nang biglang bumukas ang pinto. Napakalakas nito at humampas pa sa dingding. Bigla ring may pumasok na malakas na hangin na parang pinatay ang sindi ng mga kandila. Bigla na namang umiyak ang anak namin. Titig na titig siya sa pintuan habang may kung anong itinuturo doon. Takot na takot ang anak namin kaya kinarga ko siya at sinabihan na huwag matakot dahil kasama naman kami. Umiiyak na sumubsob sa dibdib ko ang aking anak. Sobrang init ng katawan niya pero ang kamay at paa niya ay nanlalamig. Kinausap na ng albularyo ang sinasabi niyang diwende na gustong kumuha sa anak namin. Sinabihan siya nito na huwag kunin ang anak namin dahil nag-iisang anak namin ito. Tinanong na lang ng albularyo kung ano ang gustong kapalit ng mga ito para huwag lang kunin ang bata. Nagulat kami ng asawa ko nang sabihin sa amin ng albularyo ang gustong kapalit ng mag-asawang albularyo. Gusto raw ng mga ito na magkaroon ng pwesto sa bahay namin. Ayaw daw nila na mahiwalay sa anak namin. Sila raw ang nag-alaga sa kanya para maipanganak ng maayos ang anak namin. Naaalala ko pa noon, laging dinulugo ang asawa ko nung buntis siya sa anak namin. Palagi kaming nasa OB-GYN. Akala nga namin ay makukunan ang asawa ko pero habang lumilipas ang buwan at lumalaki ang tiyan ng asawa ko, nagiging maayos ang kalagayan ng baby. Naipanganak siya ng asawa ko ng malusog at hindi rin nahirapan ang asawa ko sa panganganak. Namatay daw ang anak ng mag-asawang duwende dahil may isang lasing na pinagtatapakan ng kanilang tirahan. Ang sabi ng albularyo, puting duwende raw sila. Mababait daw ang mga ito. Hindi raw nananakit kundi tagapag-alaga at bantay daw. Sinabi rin ng albularyo na kami na raw ang magdesisyon kung patutuloyin namin ang mag-asawa sa aming tahanan. Kung payag daw kami, ang gawin lang daw namin ay maglaan ng isang lugar o sulok sa bahay namin kung saan doon sila maninirahan. Nangako naman ang mga duwende na hindi nasasaktan ang anak namin. Aalagaan daw nila at ituturin ding anak. Nagkakasakit lang naman daw ang anak namin kasi natatakot sa tuwing sila ay nagpapakita. Sir Jupiter, medyo nagdiskusyon kaming mag-asawa kung ano ba ang gagawin. Naisip kasi namin na kapag hindi kami pumayag, baka kunin ng mag-asawang albularyo ang aming anak. Pumayag po kami na sa bahay na rin sila manirahan, lalo na at nasira na nga ang kanilang tirahan. Pero nagkondisyon po kami na hindi sila magpapakita sa amin lalo na sa anak namin para hindi ito nagkakasakit. Kagaya po ng sinabi ng albularyo, may isang sulok sa bahay namin na nilagyan namin ng altar. Nilagyan namin ito ng puon.
Sabi namin sa mag-asawang duwende doon sila tumira dahil kapag ganoon, walang makakapanakit sa kanila dahil may puon na nakalagay doon. Ginawa rin namin ang sinabi ng albularyo na tuwing 6:00 ng gabi magsisindi kami ng kandilang puti. Hahayaan daw namin itong maubos. Ritual daw yun para ipaalala sa mag-asawang duwende ang kasunduan namin na hindi sila magpapakita sa anak namin. Paminsan-minsan po kapag nakakalimutan naming magsindi ng kandila, napapansin namin ang aming anak na parang may kumakausap sa kanya. Tumatawa siya na parang may kalaro. Hindi naman siya nagkakasakit. Naging malusog pa nga po siya. Kahit palaging nahuhulog o nadadapa ay hindi nagkakapilay, tapos hindi rin umiiyak kahit mataas ang pinaghulugan. Mula rin po nang pinatuloy namin ang mag-asawang duwende sa bahay, ay hindi na madalas nahihiram ng ibang tao ang anak namin. Sabi nila kapag pumapasok daw sila sa bahay namin para hiramin ang aming anak, parang may kung ano raw na nagtutulak sa kanila na umalis agad. Minsan po kapag pinipilit niya na hiramin ang anak namin, nilalagnat daw sila paggabi. Naisip namin ng asawa ko baka kung hindi nagagalit ang mga duwende ay nagseselos dahil nga minsan hinihiram sila ng buong araw. Ang mga duwende po kayang yon ay masasabi kong bantay ng anak namin. Sir Jupiter, nadagdagan ang anak namin pero napansin lang namin na hindi kagaya ng panganay naming anak ang sumunod sa kanya. Hindi siya pinakikialaman ng duwende. Nasabi ko pong ganun kasi yung pangalawa naming anak ang palaging hinihiram ng mga kamag-anak namin. Pero wala namang nangyayari. Siguro may favoritism din talaga ang mga duwende o baka po babae ang pangalawa naming anak, samantalang lalaki ang panganay. Well, hindi ko lang po alam kung ano talaga. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at marami pong salamat sa pagbabasa po nito. More power po sa Sityo Bangungot. Itim na sinulid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay isang masugid niyong tagapakinig. Sana po ay mabasa itong aking email. Ako po si Emma, taga Manawag, Pangasinan. Sa kasalukuyan ay nasa Australia na po nakatira. Gusto ko po sanang ikwento ang aming karanasan noong ako ay bata pa. Kami ay 4 na magkakapatid. Nasa lahi namin ang may third eye. Sa likod bahay namin ay maraming puno ng mangga. Sa paniniwala ng lolo at lola ko ay mahigit 100 taon na ang mga ito. Napakalaki po ng katawan ng mga mangga namin. Para mayakap ito, kailangan 3 o 4 na tao ang gagawa. Madalas kasi kaming maglaro sa manggahan. Pinagigitnaan pa namin ang mangga habang kumakanta ng bubuka ang bulaklak. Sa lugar din pong yun may mga tipak ng punso na makikita. Nagkalat po ang mga punso sa lugar. Mayroon sa ilalim ng mga mangga pati sa may puno ng kawayan, nara, abokado, siniguelas at puno ng bulak
napakatataas at napakatataba ng mga puno na nasa loob ng aming bakuran. Malawak po talaga ang lupa namin at mayroong mataas na pader. Lahat po ng mga makikitang puno ay ilang daan na ang tanda. May ilog din at malapit pa sa eskwelahan ang aming lugar. Kung gubat ang likod bahay namin, sa harap ng bahay namin ay highway na. Dinadaanan ng bus paluwas ng Maynila. Isang araw pinatutulog ako ng aking lola pero nagtago ako. Pumunta ako sa likod bahay namin dahil ayaw ko pong matulog. Pilya po talaga ako noon. Tuwang-tuwa akong nakakatakas kay lola ko. Pero nang nakita niya akong naglalaro sa likod bahay, binalaan niya ako. Sabi niya tanghaling tapat pa raw talaga ako naglaro doon. Baka raw makakita ako o kaya ay may magambala na hindi nakikita. Palibhasa sa mga panahon na yan ay kalilipat pa lang namin sa Manawag. Pero dahil laking Maynila ako, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng lola ko. Sa edad kong 7 taong gulang, puro laro lang talaga ang nasa isip ko. Nagpatuloy ako sa paglalaro. Palakad-lakad, pasulat-sulat pa ako sa lupa at naglalaro ng piko ng mag-isa na kung tawagin sa amin ay kikit. Gamit ang batong pamatok ko, bigla kong naisip na mamulot ng bunga ng mangga. Mahangin po ng oras na yon kaya naisip kong mas masarap na mamulot na lang ng mga bunga. Maraming nahuhulog na bunga kapag mahangin. Pero natuon ang aking pansin sa puno ng mangga na may butas ang katawan. Naisipan kong ipagtatapon ang mga basag na bote at baso sa loob ng butas. Nagtaka ako kasi may butas. Naisip ko pa noon, paano kayang nagkabutas yun at talagang lumaki pa ng napakalaki. Maya-maya ay biglang humangin. Kakaiba ang dating ng hangin kaya napahinto ako sa ginagawa. Pero hindi naman ako nakaramdam ng takot. Akala ko ay normal lang yun. Nang biglang napalingon ako dahil may nahagip ang paningin ko na isang babae sa bandang gilid ko. Nakatingin siya sa may bandang eskwelahan. Tinitigan ko pa ang babae. Sobrang nagtataka ako kung bakit naroon siya sa bakuran namin. Paano siya nakapasok? Titig na titig ako sa kanya. Maya-maya ay napansin kong lumingon siya sa akin. Hanggang sa naglalakad na siyang papalapit. Nakalutang ang paa niya sa lupa. Kulot ang kanyang buhok, napakahaba ng puti niyang damit na para siyang prinsesa. Pero hindi ko makita ang mukha niya dahil malabo ito. Hindi na ako nakagalaw. Ramdam kong lumaki ang aking mata pero hindi talaga ako kumukurap. Bigla ko na lang naisipan na tumakbo na para bang nakikipagkarera sa kanya. Nagtayuan lahat ng buhok ko sa ulo. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng ulo ko na para bang napakalaki nito. Pag-uwi ko, hindi ako nagkwento. Akala ko kasi ay tapos na ang pagpapakita sa akin ng babae. Akala ko ay nagkataon lang yun. Kaya kinalimutan ko na lang ang nangyari. Isang gabi, nanaginip ako. Sa panaginip ko ay nagpakita ang white lady. Galit siya sa akin.
na takot ako sa panaginip ko kasi tumatakbo ako, pero kahit anong bilis kong tumakbo ay naaabutan niya ako. Nag-iiba-iba ang kulay ng kanyang kasuotan. Nagiging asul, tapos nagiging pula. Tandang-tanda ko pa na nagsuot siya ng kaparehong kulay ng ating watawat. Sa panaginip ko, nakakatakot ang mga mata niya. Maitim ang palibot ng kanyang mata. Namamaga sa eyebag. Puting-puti ang kanyang mukha. Huminto ako sa pagtakbo. Saka ko siya hinarap at tinanong kung ano ba ang gusto niya. Sinabi ko pa na wala naman akong ginawang masama sa kanya. Kung gusto niya ay pwede naman kaming maging magkaibigan. At ipagdarasal ko pa siya. Pasigaw kong sinabi sa kanya yon habang umiiyak dahil pagod na ako sa pagtakbo at habol pa rin siya ng habol sa akin. Nagising na ako pagkatapos ko siyang kausapin. Pagkatapos ng pangyayaring yon, hindi naman ako natakot na bumalik sa likod bahay namin. Naglalaro pa rin kami, pero hindi na tuwing hapon kasi nadala na po ako. Madalas ko na ring inaalayan ng mga bulaklak ang punong mangga na may butas ang katawan. Madalas ko rin pong ipagdasal ang babaeng nakita ko. Sa murang edad kasi ay namulat ako sa pagdarasal dahil ang aking ina at lola ay madasalin. Mayroon din pong kwento ang bunso kong kapatid na si Didoy. Doon din sa likod bahay namin. Si Didoy ang may pinakamalakas ang third eye sa amin. Madalas na magkasakit si Didoy. Parati siyang nadadala sa doktor halos araw-araw. Panay rin ang blood test sa kanya. Dahil doon, natakot na po kaming lahat. Naalala ko pa nung grade 4 pa lang ako taong 1998. Isang gabi. Saktong 12:30 ng gabi, pinainom ni mama ng gatas ang kapatid ko. Pagkainom ay biglang nagsuka si Didoy. Kitang-kita ko ang pagkahulog at paggulong niya sa ilalim ng kama. Umiiyak ang aking ina na lumabas ng bahay at pumunta kina lola. Hindi na nakatulog ang mama ko ng gabing yun. Madaling araw pa lang ay nag-impake siya at bumiyahe sila papuntang Dagupan Hospital para ipa-check up ang kapatid ko dahil gusto niyang makasiguro kung bakit nagkakaganon si Didoy. Pero pagkaalis nila ay nagtataka na sila. Manggagamot po ang lola ko sa aming lugar. Kilala po ang aking lola noon na manghihilot at nagsasantegwa o magtatawas. Pero siya ay gumagamit ng kandila na ipinapatak sa tubig, minsan naman ay usok ng kandila na itinatapat sa plato at pwede nang makita ang imahe ng tao o elementong gumagambala. Sabi ng aking lola na si Socorro, kung hindi pagagaling ang kapatid ko ay mamamatay na ito. Kailangan daw pagdating nila mama ay may gawin na siya. Nang makauwi nga po sila mama, kaagad siyang sinabihan ng lola ko na dalhin sa bahay nila ang kapatid ko bandang 5:00 ng hapon. Pagdating namin kina lola, kaagad niyang dinasalan si Didoy. Hindi ko maintindihan dahil ibang lengguwahe ang gamit niya. Hinihipan po niya ang ulo ng aking kapatid habang nagsasabi na kapag hindi raw namin gagawin yun, ay makukuha na nila si Didoy. Batang-bata pa po ako noon at litong-lito ako kaya nanood na lang ako sa kanila. Lupaypay na po ang aking kapatid. 3 taong gulang lamang siya noon. Hindi na kumakain. Namumutla na at sobrang payat.
hindi na rin makausap. Kumuha ng itlog ang lola ko at pinatayo niya sa platito. Nag-ikot-ikot ang lola ko sa labas ng bahay habang kami ay nasa loob lang. Parang nagtatawag po siya ng makakatulong na mapagaling ang kapatid ko. Pagkatapos mag-ikot ay pumasok si lola at nag-umpisa ng magsindi ng kandila. Pinawas po niya ang kapatid ko at laking gulat namin nang magkaparehong imahe ang lumabas sa usok ng kandila at patak ng kandila sa tubig. Habang ginagawa po yun ni lola ay nakatayo pa rin ang itlog sa platito at hindi po talaga natutumba. Inilabas po ni lola sa bulsa niya ang isang dilaw na sisiw pagkatapos ay kinarga ang aking kapatid. Inilagay niya ang sisiw sa ibabaw ng ulo ng aking kapatid at saka nagdasal. Maya-maya ay dumating naman ang aking lolo Bert. Bungad na sabi ng lolo ko ay napagkatuwaan lang daw ang kapatid ko ng mga kaibigan niyang dewende. Nagkatinginan kaming lahat kasi nagtataka kami kung paanong nalaman yun ni lolo. Gayong kadarating niya lang. Kinilabutan po ako noon dahil duwende nga po ang lumabas sa pagtatawas ng lola ko. Hindi pa naman yun nakikita ng lolo ko pero nalaman niya na agad kung ano ang natutuwa sa kapatid ko. Ang lolo ko po ay may third eye din at may mga kaibigan po siyang kapre. Nakakakita talaga siya ng kung ano-anong mga elemento sa likod bahay namin. Sinabihan pa kami ng lolo ko na huwag daw kaming mag-alala. Siya na raw ang bahala. 12:00 raw ng hating gabi ay pupunta siya sa likod bahay namin at papasyalan daw niya sila. Kakausapin daw niya at sasabihan na pagalingin ng kapatid ko. Pinaghanap niya sina mama ng maiaalay na puting manok at mga kakaning matamis. Dapat daw ay may maibigay siyang kapalit para makipag-usap sila sa kanya. Nang sandaling yun, may dalang parang tubig ang lolo ko at ipinainom niya yon sa aking kapatid. Nagsuka ulit ang kapatid ko. Nagtataka ako kasi ang isinuka niya ay isang saging. Sa gitna ng saging ay may sinulid na itim. Lahat kami ay nabigla nang makita yon. Sinabihan ni lolo ang mama ko na tanungin daw si Didoy kung sino ang nagbigay ng saging sa kanya. Nagkatinginan kaming lahat at talagang inabangan namin ang isasagot ng kapatid ko. Pautal-utal na sumagot ang kapatid ko. Tinawag daw siya ng kapitbahay naming itatago ko na lang sa pangalang Auntie Fe. Naglalaro daw noon si Didoy ng sisiw na bigay ng lola ko nang tawagin siya. Binibigyan daw siya ng saging. Ayaw daw niyang kunin dahil mabaho ito. Pero pinilit daw na isubo sa kanya ang saging. Biglang sumabat ang kapatid kong si Gigi. Sinabi niya na nakita nga raw niya si Auntie Fe na may dalang saging. Tinatawag din daw siya dahil ibibigay ang saging pero tumakbo daw siyang palayo. Nakita raw niya kasi ang kamay nito na marumi at mabaho kaya umiwas daw siya. Biglang nagalit ang lola ko kay Gigi. Dapat daw hindi niya iniwan si Didoy. Nakaramdam din ng galit ang mama, lolo at lola ko sa aming kapitbahay. Pero hindi na lang sila umimik. Nang gabing yun ay nagkwento din ang lolo ko. Ayon daw sa mga kaibigan niyang duwende na nakikipaglaro sa aking kapatid. Binalak ng kapitbahay namin na lasunin ang kapatid ko para mapabayaan ng aking ina ang aming negosyo. 1 hanggang 2 buwan po kasing hindi na nakapagtinda ang aking ina sa pwesto niya sa bayan dahil nga nagkasakit ang kapatid ko.
Ang aking ama naman po ay nauwi lang 2 beses sa isang buwan dahil sa Maynila ang destino niya sa trabaho. Marami po kasing suki ang aking ina sa kanyang munting negosyo. May tinda rin po kami sa bahay. Supplier po ng bagoong ang aking ina. Noon, ang produkto po niya ay na-export sa ibang bansa. Gumaling naman po ang aking kapatid, pero kailangan po naming bantayan dahil nakikita pa rin niya ang mga duwende at minsan ay nawawalang bigla sa duyan ang kapatid ko. Ito naman pong susunod kong kwento ay mula sa kapatid kong itatago ko na lang sa pangalang Jay. Isang araw, naisipan naming magkwentuhan dahil nagpapalipas po kami ng oras. Naputulan po kasi kami ng kuryente ng sandaling ito. Tandang-tanda ko pa, magkakatabi kami sa aming higaan na gawa sa kawayan. Ako po ang panganay sa aming magkakapatid. Ako ang unang nagtanong sa kanila kung nakakaramdam din ba sila o nakakakita. Kung may third eye din ba sila kagaya ko. Sa panahon po kasi na yun ay nasa tamang edad na ako. Nagdadalaga na ako. 15 anyos na po ako nito. Ang kapatid kong si Gigi ay 14 anyos. Si Jay naman ay 12. At aming bunso ay 10 taong kulang. Nagulat ako sa sagot nila sa akin. Noon ko lang nalaman na lahat pala kami ay may third eye. Sabi ng kapatid kong si Jay, isang gabi raw, bukas naman daw ang ilaw nang nangyari ang karanasan niyang ito. Nagising daw siya dahil naiihi. Sabi niya sa amin nasa 6 o 7 taong gulang lang daw siya nang mangyari yun. Iihi daw sana siya sa Arinola nang biglang nakita niya ang mama ko sa labas ng kulambo. Nakaluhod ito at nakatalikod sa kanya. Nakarobe pa ng dark navy blue na mahaba. Maliit lang ang bahay po namin kaya mula sa higaan ay ilang hakbang lang ang layo ni mama sa kanya. Kaya hindi raw talaga siya pwedeng magkamali. Tawag daw siya ng tawag kay mama. Pero hindi raw sumasagot. Naisipan daw niyang lumabas ng kulambo. Pagbangon daw niya ay nakita niyang katabi niya si mama sa higaan. Mahimbing na natutulog. Nakita niyang natutulog na kaming lahat ng oras na yun. Grabe raw po ang kilabot na naramdaman niya. Agad siyang bumalik at humiga. Nagkumot at yumakap siya kay mama. Nang ikwento po niya ito sa amin, tumaas ang balahibo namin sa katawan. Sabi pa niya pag pinapatay daw namin noon ang ilaw, nakakakita rin siya ng malaking tao na mabalahibo. Napakapangit daw nito. Iisa ang mata at nasa gitna ito ng mukha. Walang ilong at bunganga lang ang meron. Nagkunwari na lang daw siyang natutulog kasi nakikita niya ang anino nito at sinusubukan po daw niya kaming lapitan habang natutulog. Pero hindi nito magawa dahil hindi makapasok sa kulambo. May kasabihan po kasi sa amin na dapat nakakulambo kami lagi para hindi kami basta malapitan ng kung anong masamang elemento. Kulambo. Magandang gabi po. Ako po si Edwin, taga Isabela.
Natutuwa po ako dahil may isang channel dito sa YouTube na pwede palang magpadala ng mga kakaibang karanasan. Mula nang mapakinggan ko ang ilang kwento sa inyong programa, naisipan ko ring magpadala ng aking kwento. Nangyari po ito noong ako ay 8 taong gulang pa lang. Ako po ang tipo ng bata na hindi nakakatulog ng walang kulambo sa paa. Pampatulog ko po talaga ang pagkiskis ng paa ko sa kulambo. Isang gabi, nagising ako dahil hindi makapanampa ako ang kulambo. May bukod po kasing kulambo ang paa ko. Nagagalit kasi ang nanay namin kapag sa mismong kulambo ko kinikiskis ang aking paa dahil nasisira daw ang pagkakaayos. Nagsisipasok daw po ang mga lamok. Panay ang galaw ko ng paa dahil hinahagilap ko ang kulambo. Nagtataka ako dahil hindi ko makapa. Nasa gilid ako ng higaan at hindi naman ako malikot matulog. Kaya alam ko na nasa gilid lang din ang kulambo kapag mawala ito sa paa ko. Hirap akong hagilapin ng paa dahil maliit lang ang kulambo na yun. Kapiraso lang yun mula sa nasira naming kulambo. Sa kakapadyak ko, bigla akong nakaramdam ng mabalahibo sa bandang paanan ko. Hindi ko alam kung ano yun, pero gumagalaw. Wala naman po kaming alagang hayop dahil ayaw ni nanay. May mga hika po kasi kaming magkakapatid. Habang pinakikiramdaman ko ang mabalahibong gumagalaw sa paanan ko, bigla ko na lang naramdaman ang kulambo. Parang inilagay niya sa paa ko. Bigla akong dumilat at tiningnan ko kung anong meron sa ibaba. Hindi na ako nakagalaw nang makita ko ang malaking kamay na nakapasok sa loob ng kulambo namin. Itim na itim ang balahibo nito. Napakalaki ng kamay na yon dahil hindi ko nakita ang katawan. Nang sundan ko ng tingin ng kamay, bigla itong lumabas sa nakabukas naming bintana. Sa laki ng may-ari ng kamay na yon, hindi siya kasya sa loob ng bahay namin. Dahil bata pa ako noon, nalalabanan ko pa ang takot. Dali-dali akong bumangon para isarado ang bintana. Sinilip ko pa ang nilalang na yun. Napakalaki niya talaga. Mas mataas pa sa bahay namin. Nakita ko siyang naglalakad na palayo papunta sa mapunong lugar. Dala-dala niya ang kapirasong kulambo. Sa tingin ko ay hinati niya ang kulambo ko sa paa. Hindi ko alam kung ano ang balak niya sa kulambo na yon. Pagbalik ko sa higaan, agad kong tiningnan ang aking kulambo sa paa. Nahati na nga ito. Naisip ko tuloy, mabait pa rin ang nilalang na yon dahil ibinalik niya ang kalahati para may magamit pa ako. Ngayon, masasabi kong kapre ang nakita ko. Pero kakaiba siyang kapre. Hindi kagaya ng mga larawan sa internet. Malaki at mahaba ang tenga niya. Walang balahibo ang kanyang binti pati ang likod. May mahaba siyang buntot na sobrang kapal ng balahibo. Akala ko isang beses ko lang makikita ang kapre na yon. Pero isang gabi, inutusan ako ng nanay ko na itapon ang basura doon sa likod bahay namin kung saan kami nagsisiga tuwing umaga. Madilim na noon dahil mga 8:00 na yon ng gabi. May malaking puno ng akasya sa likod bahay namin. Sobrang taas noon at napakalago ng mga dahon dahil ang daming sanga.
Nagtataka ako kasi napansin kong napakadilim naman sa ilalim ng puno. Hindi normal ang dilim. Naglakad pa akong palapit sa puno para sipatin kung bakit madilim. Kumpara sa ibang puno na kahit madilim ay mayroon pa ring liwanag na pumapasok dahil may buwan naman ng gabing iyon. Pagtapat ko sa puno, bigla na lang gumalaw ang mga sanga kahit wala namang hangin. Nang tingnan kong mabuti, nakita ko ang kapre. Nakapatong sa sanga ng puno ang kanyang braso. Gumalaw ito, bahagyang lumaylay pa ang braso niya sa lupa kasi hinahabol niya ang nabitawan na gamit. Nang bumagsak sa lupa ang hawak niya, nakita kong ito ang nawawala naming tasa. Matagal-tagal na rin yung hinahanap dahil paboritong kapihan ito ng tatay ko. Ang akala nila, nabasag namin habang inuhugasan. Napagalitan pa kaming lahat noon dahil walang umaamin sa amin. Sa takot ko, mabilis akong tumakbo sa bahay. Hindi na ako nakasigaw sa takot. Humihingal akong pumasok sa loob ng bahay. Tinatanong ako ng nanay ko kung ano raw ang nangyari sa akin pero hindi na ako nakasagot. Hindi ko na rin ikinuwento sa kanila ang nakita ko dahil alam kong hindi naman sila maniniwala sa akin. Mula noon, pag matutulog na kami, sinisigurado kong nakasarado talaga ang bintana namin pati ang pinto dahil ayaw ko nang makita ulit ang kapre na yun tapos kumuha ng iba pang gamit sa bahay. Akala ko ang mga nilalang kagaya ng kapre ay nagpapakita para manakot o kaya ay hindi natin sinasadya na makita lang sila. Meron din palang nilalang na natutuwa sa mga kagamitan nating tao. Nagtataka lang ako kung bakit sila nangunguha ng gamit. Marami pong salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Hanggang sa muli po, more power po sa Sitio Bangungot. Best friend. Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Oliver. 28 years old at nakatira sa Marikina. Ang kwento pong aking ibabahagi ay hango sa tunay na nangyari noong ako ay nasa edad na 19 pa lamang at nag-aaral sa isang pribadong kolehiyo sa 3 taon sa NCR. Sinadya ko rin pong palitan ang pangalan ng mga makakasama ko sa kwento kong ito para mabigyan ko po sila ng privacy. Isa po akong miyembro ng LGBT community, pero ang kaibahan po ay hindi ako kumikilos katulad ng isang tipikal na bakla. Mapagkakamalan po akong straight kahit alam naman ng lahat ng tao na lalaki rin ang gusto ko. Meron po akong nakapalagayang loob, si Ron. Isa po siyang bisexual at nasa 4 na taon sa pag-aaral. Naging kami dahil sa pagtutulay ng best friend kong babae na si Mindy. Magkaklase po sila sa ilang subjects kaya nakakapag-usap po silang dalawa. Galing sa ibang school si Ron. Lumipat siya sa paaralan namin dahil may nangyaring hindi kaaya-aya na nasangkot ang kanyang ex-girlfriend. Nagkagusot si Ron sa eskwelahan nila dahil pinalalabas ng ex niya na may ginagawa siyang kabulastugan sa pondo ng team nila.
Power forward po sa basketball team si Ron at isa sa mga star players ng kanyang dating eskwelahan. Samantalang isang maimpluwensyang estudyante naman po ang ex-girlfriend niya at kilala sa buong campus dahil isa rin itong beauty queen. Nagkaroon po ng investigasyon ng eskwelahan nila at kahit po nalugmok siya ng kaunti sa pinagdaanan dahil nasira ang kanyang pangalan, hindi pa rin pinanigan ng tadhana ang masamang gawa ng kanyang ex-girlfriend dahil may nagpatunay na walang nawala sa pondo ng basketball team nila. Sa puntong yun, nakapagdesisyon si Ron na lumipat na lang ng paaralan para maging mapayapa ang buhay niya. Mahal ko po si Ron at mahal niya rin po ako. Palagi po akong nanonood ng mga practice ng bagong team niya sa eskwelahan namin, pati na rin ng mga liga sa buong rehiyon. Tampulan man ng tukso, hindi naman yun naging hadlang para mas lalo naming mahalin ang isa't isa. Tanging saksi si Mindy na aking best friend sa aming pagmamahalan. Sa lahat ng pagkakataon ay kasama namin si Mindy bilang isang third wheel. Isang araw, kinausap ako ni Ron at tinanong niya ako kung pwede akong maging ka-date niya para sa Champions Night dahil overall champion ang team nila sa intramurals namin. Agad naman akong pumayag. Bakit naman ako hindi? Boyfriend ko siya at mahalaga sa kanya ang bagay na yon. Sa venue ng dinner sa isang 5-star hotel, nagkakasayahan na ang lahat. Maraming pagkain at marami rin ang dumalo mula sa ibang paaralan dahil maaaring mag-imbita ng +1 o ka-date na taga-ibang eskwelahan ang lahat ng teammates niya. Isang partikular na ka-teammate ni Ron, si Gary, ang nagsama ng ka-date niya na hindi ko inakalang makikita ko sa pagkakataong iyon. Si Jasmine, ang ex-girlfriend ni Ron. Tumingin si Jasmine sa kinaroroonan namin. Nailang ako bigla. Hindi ko na lang yun ininda dahil hindi ko gustong ma-stress sa mga panahong yun. Pero tinanong ko si Ron kung bakit nandun ang ex-GF niya. Sabi naman niya, inimbita siya ni Gary dahil si Gary ang masugid nitong manliligaw ngayon. Sinabihan ako ni Ron na hindi daw ako dapat mag-alala dahil matagal na silang nagkaroon ng closure. Napawi naman ang pag-aalala ko sa sinabi ni Ron, kaya nagpatuloy pa rin kami sa kasiyahan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti nang nagsisialisan ang mga tao sa function hall ng hotel. Nagpunta ako saglit sa banyo para umihi. Pagkalabas ko, nagulat ako sa aking nadatnan. Nagpakilala siya sa akin at inilahad pa ang kamay. Nakipagkilala na rin ako sa kanya. Nakakailang para sa akin ang oras na yon. Sabi pa niya hindi naman daw kaila sa kanya na nagkakagusto rin si Ron sa lalaki. Pero hindi raw niya inaakala na magpapakababa siya ng ganon. Sarkastiko ko siyang sinagot kung ano ba ang pinupunto niya. Sinagot niya ako na parang may pagbabanta o paalala. Lumayo daw ako sa apoy dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Habang nag-uusap kami, saktong dumating si Mindy na saktong saklolo ang dating para makaalis ako sa sitwasyon naming yun ng ex ng jowa ko. Nagtatanong pa lang si Mindy kay Jasmine ay bigla na itong nagpaalam dahil tinatawag na raw siya ng ka-date niya. Gulong-gulo ako sa nangyari.
Sinabi ko sa best friend ko na parang pinagbabantaan ako ni Jasmine sa pakikipagrelasyon ko kay Ron. Sumang-ayon naman siya na dapat hindi ko pinagsasawalang bahala ang banta niya dahil nga may impluwensya itong si Jasmine. Napagdesisyonan namin ng best friend ko na hindi na ito sabihin kay Ron. Ayaw ko kasi na ma-stress siya. Lumipas sa mga araw at nawala na sa isip ko ang nangyaring komprontasyon namin ni Jasmine. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at sa pagiging maalagang partner ni Ron. Nalalapit na rin ang graduation niya. Sobra kaming excited dahil isa ito sa pinaka-espesyal na parte ng buhay niya. Sa araw ng graduation niya, nagising akong sumasakit ang tiyan. Namimilipit ako sa sakit at hindi ko na magawang bumangon. Nagdesisyon ang mama ko na dalhin na ako sa ospital. Sa ospital, ineksamin ako ng doktor. Namimilipit pa rin ako sa sakit habang binabasa ng doktor ang resulta ng aking lab tests. Walang makitang mali ang doktor sa resulta. Nagtaka kami ng mama ko. Bakit ganun ang resulta kung tumatagos sa laman ang sakit na nararamdaman ko? Niresitahan ako ng antacid ng doktor at pinayuhan na umuwi na lang at magpahinga. Hindi pa rin nawala ang kirot na aking naramdaman nang umuwi na kami. 3:00 ng hapon, napawi na ang hapdi na aking nararamdaman. Pinatawagan ko si Ron kay mama para magpaliwanag kung bakit ako hindi nakapunta sa graduation niya. Alalang-alala siya nang dumating siya sa amin. 6:00 ng gabi, sinabihan ko si Ron na bumalik na sa kanila at baka naghahanap na sa kanya ang kanyang magulang. Graduation pa naman niya at may hinandang kaunting salo-salo ang kanyang pamilya. Tumango naman siya pero tinanong pa rin niya ako kung okay lang ako. Sabi ko naman na huwag na siyang mag-alala dahil baka na-stress lang ako at yun ang naging dahilan kung bakit sumakit na lang bigla ang aking tiyan. Mahimbing akong natulog ng gabing yun nang bigla na lang akong makaramdam ng kung anong mabigat na presensya. Nagtataka ako dahil kani-kanina lang ay malamig ang buga ng aircon sa kwarto ko. Pero sa di malamang dahilan, bumubuga na ito ng mainit at naging dahilan ng pagpapawis ko ng sobra. Sir Jupiter, hapong-hapo ako dahil para akong sinusunog ng buhay. Nagpunta ako sa banyo para sana maligo. Pero nang buksan ko ang shower, sobrang init ng tubig na bumuhos sa aking katawan. Lumabas agad ako ng banyo para puntahan ang maliit kong refrigerator sa kwarto dahil bukod sa init na init ako, uhaw na uhaw rin ako. Pero natigilan ako nang ang tubig na nakalagay sa pitsel ay mainit din. Nakapagtataka dahil galing sa ref ang pitsel pero mainit ang laman nitong tubig. Napagdesisyonan kong lumabas na ng kwarto para puntahan si mama nang natigilan ako dahil nakita ko ang isang matandang hukluban na nakaitim at akma akong sasakalin. Doon na ako nagsisigaw. Nagising ako at doon ko nalaman na panaginip lang pala ang lahat. Bigla namang napasugod ang mama ko sa kwarto at sa puntong yon, 3:00 na ng madaling araw, nagtaka si mama dahil tsinek ko ang aircon, tubig sa shower at ang pitsel sa loob ng ref ko. Lahat ito malamig naman. Naguluhan ako dahil kahit malamig na nararamdaman ko pa rin yung init na sa liig ko naramdaman
Tiningnan ko ang leeg ko sa salamin at napuno ako ng takot. May mga marka ng kamay sa aking leeg at parang paso. Sir Jupiter, hindi ako lumaking nagpapaniwala sa mga supernatural. In-explain ng mama ko, nagdulot lahat yun ng stress. Maski yung mga bakas ng mga kamay sa leeg ko ay malamang dahil lang din daw yun sa kamay ko na nagkaroon ng chemical reaction sa mga lotion na pinapahid ko. Pero hindi ako kumbinsido. Dahil ayaw ko nang pahabain pa ang gabing yun, sumang-ayon na lang ako at muling nagdesisyon na matulog na. Tinabihan na ako ni Mama sa pagtulog. Habang mahimbing na natutulog si Mama, hindi ko naman magawang makatulog. Nag-iisip ako sa nangyari at kung ano ang ibig sabihin ng masamang panaginip na yon. Lumipas ang ilang mga araw. Muling naging normal ang lahat. Nagsimula nang magtrabaho si Ron sa isang pribadong kumpanya na pagmamay-ari ng kanyang tito. Isang araw, nakatanggap ako ng text sa hindi kilalang number. Nakasaad sa text ang mga katagang, "Hindi ka niya patatahimikin." Tinawagan ko ang number na yon pero sa kasamaang palad ay hindi na ito makontak. Bigla akong nakaramdam ng takot. Nang bigla kong masipat sa pintuan ng kwarto namin ang matandang hukluban na nakaitim at matalim akong tinitingnan nito. Napasigaw ako at nagulat ang lahat ng kaklase ko at advisor sa subject namin ng oras na yun. Biglang-bigla ay namilipit na naman ako sa sakit ng tiyan. Dinala ako ng isa sa mga kaklase ko sa school clinic. Nung dumating kami doon, nasuka na lang ako bigla at nawalan ng malay. Ilang minuto pa ang lumipas, nagising na ako. Tinanong ako ng school nurse kung ano-ano daw ba ang kinakain ko. Kung okay lang ba ako mentally. Nagtaka ako. Tinanong ko siya kung bakit siya nagtanong ng ganon. Pinakita niya sa akin ang isinuka ko. Mamasa-masang buhangin na kulay itim. Kasama ko si Ron at Mindy ng mga panahong yun nang ipinakita ng nurse sa akin ang mga isinuka ko at gaya ko. Sila ay nahintakutan din. Naulit pa yung mga pagsuka ko, Sir Jupiter. Minsan sa eskwelahan at minsan ay sa bahay. Hindi ko pinaalam kay Mama ang tungkol sa pagsuka ko ng buhangin. Kini-question ko na rin ang sarili ko na baka may schizophrenia ako at may iba kong katauhan na mismong kumakain ng buhangin. Naapektuhan ang pag-aaral ko. 3 subjects ang aking ibinagsak dahil hindi ko na nakayanan ang pressure. Nagpatingin na rin ako sa psychiatrist pero wala rin naman siyang nakitang indikasyon ng schizophrenia. Naapektuhan na rin ang relasyon namin ni Ron. Madalas ko na siyang hindi nakakasama dahil bawat importanteng event niya na dapat ay kasama ko ay siya namang umaatake ang sakit ko. Nagsimula na rin akong mangayayat. Nagtaka na ang mama ko dahil ang laki raw ng pinayat ko at umitim din daw ang balat ko na parang nasusunog. Isang araw nagdesisyon si Mama na dalhin ako dito sa isa sa mga kamag-anak namin sa Davao. Hindi na raw niya matiis na makitang nagkakasakit ako ng ganito. Nung una raw inoobserbahan niya lang ako.
Siya mismo ay hindi rin makapaniwala nang makita niya akong sumusuka ng buhangin. Hindi niya raw pinaalam sa akin dahil inakala niyang may sakit lang ako sa pag-iisip at baka mawala lang kapag hindi na ako na-stress. Nang makita kami ng kamag-anak ng mama ko, agad kaming pinatuloy sa bahay niya. Isa po siyang albularyo at malayong kamag-anak ng mama ko. Hindi pa daw kami nakakarating ay alam na niya na may dapat siyang tulungan sa araw na yon. Agad niya akong hinawakan sa ulo at dinasalan. Sir Jupiter, biglang-bigla ay nanghina ako at nawalan ng malay. Pagdilat ko ng ilang minuto ang lumipas, nakita ko ang sarili ko. May 2 binata ang humahawak sa aking kamay dahil nagpupumiglas ang katawan ko. Tinatanong na albularyo namin kamag-anak kung sino ang tila ba'y sumapi sa aking katawan at kung bakit daw ba niya ako pinapahirapan. Tumingin ang katawan ko sa kinatatayuan ko at tinawanan ako ng nakakatakot. Dinuraan ng nilalang na nakasapi sa akin ang albularyo at nagsabing mamamatay daw siya. Isinisigaw niyang sa kanya lang daw si Ron. Kung hindi ko raw ibibigay si Ron sa kanya ay papatayin din daw niya si Ron. Pagkatapos noon ay nanghina na naman ako at nawalan ng malay. Pagdilat ng mga mata ko ay bumalik na ako sa aking katawan. Sir Jupiter, hindi ko alam sa mga sandaling yun ang gagawin. Pinaliwanag ng albularyo na may sa demonyo ang sumasalbahe sa akin. Sa ngayon daw ay napatigil niya ang pananalbahe nito sa akin. Ang nakikita kong huklubang nakaitim ay alagang demonyo daw nang kumukulam sa akin. Tinawagan ko si Ron. Nagulat siya na nandito ako sa Davao. Agad niya akong pinuntahan para na rin alamin kung ano ang nangyayari sa akin at bakit ako nawala na lang ng bigla. Pagkadating ni Ron sa bahay na tinutuluyan namin, nagulat ako dahil kasama niya si Jasmine. Bago ko siya mabulyawan, sinabihan niya kung hayaan ko raw siyang magpaliwanag. Nagkwento si Jasmine sa akin tungkol sa naging engkwentro namin sa Champions Night last year. Yung mga panahong yun daw ay sinubukan niya akong balaan. Balaan na mag-ingat kay Mindy. Saan pa niya ang best friend ko daw ay isang ahas. Nagtaka naman ako dahil anong kinalaman ni Mindy sa lahat ng nangyayari sa akin. Tinanong naman niya ako kung saan si Mindy ngayon, kung talagang best friend ko siya. Natahimik ako. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Jasmine, nang minsan tawagan daw siya ni Ron para ipakilala ako bago ang Champions Night. Nagpasama daw siya sa pinsan niya, nakakaluwas lang galing Quezon. Nung nasa mall daw sila, nakita daw nila akong kasama si Mindy at imbis na makipagkita sila sa akin, binalaan daw siya ng pinsan niya na mag-iingat doon sa kasama ko. Kilalang mangkukulam daw ang pamilya ng babaeng kasama ko. Ang pangalan niya ay Luz Viminda. Pagtutukoy nito kay Mindy. Napagtanto ni Jasmine na nanganganib ang buhay ko dahil nung mga panahong nagkasama kami sa Champions Night, ay nakikita daw niya na may katabi akong matandang nakaitim na matalim na nakatingin sa akin. Sabi niya, bukas daw ang third eye niya. Hindi naman ako nakaimik nang malaman niya ang tungkol sa matandang nakaitim.
Magpapatuloy pa sana ang kwentuhan nang bigla na naman akong sumuka ng maitim na buhangin at may kasama ng dugo. Dali-daling pumasok ang kamag-anak naming albularyo kasama ang 2 binata. Sa mga panahong yun, Sir Jupiter, ay nawalan na naman ako ng malay. Nagpambuno daw ang albularyo naming kamag-anak at si Mindy. Desidido na daw po siyang tapusin ang buhay ko dahil hindi ko raw isinusuko si Ron. Dumating ang kasamahan ng kamag-anak naming albularyo na isa ring albularyo. Pinalayas niya sa katawan ko si Mindy. Bumalik ako sa ulirat at nagsimula silang magsagawa ng ritual. Yakap-yakap ako ni Ron habang pinapakalma naman ni Jasmine si Mama. Nabalot ng katahimikan ng buong bahay. Hinang-hina pa rin ako pero hindi na gaya ng dati. Para lang akong napagod na parang namundok ng ilang kilometro ang layo. Biglang nagwika ang kasamahan ng kamag-anak namin na albularyo ng human na ang ibig sabihin ay tapos na. Makalipas ang ilang oras, bumalik na sa normal ang lahat. Nawala na yung bigat na aking iniinda. Hindi na rin sumasakit ang aking tiyan at hindi na rin ako sumusuka ng buhangin. Ilang araw pa akong nanatili sa Davao hanggang sa napagdesisyonan ko ng bumalik ng Maynila para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Tinanong ko sa mga kaklase ko kung nakita ba nila si Mindy. Dahil kakong gusto ko siyang makausap para patawarin sa mga nagawa niya. Pero naikwento ng isa niyang kasamahan sa dormitory na nagmamadali daw itong si Mindy na umalis sa kanilang dorm. Parang balisa at takot na takot. Hindi na ako nag-usisa pa. Epektibo ang ritual na ginawa ng mga albularyo sa kanya. Makalipas ang 2 taon, nagtapos din ako ng pag-aaral. Kami pa rin ni Ron hanggang ngayon. Nagpunta na siya ng Canada para doon magtrabaho at manirahan habang ako ay naghihintay na lang na matapos ang doctorate degree para sumunod sa kanya at eventually makaisang dibdib na. Nauna na rin si Mama sa Canada. Kasama niya ang tiyahin kong kapatid niyang bunso. Si Jasmine naman ay nag-asawa na rin ng foreigner na nakilala niya sa Siargao. Pero bago siya umalis papuntang Holland, nagkita muna kami dahil may importante daw siyang kwento. Sabi ng pinsan niya, usap-usapan daw sa lugar nila si Mindy na literal na naabo ang buong mag-anak niya nang walang bakas ng pagkasunog dahil buo pa ang bahay ng mga ito. Pagkadating niya raw doon ay nabaliw ito sa nadatnan. Nasa isang mental hospital na raw si Mindy sa kasalukuyan at parang walang indikasyon na gagaling pa. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, tinuring ko pong kapatid si Mindy. Lahat po ng meron ako, meron din siya. Pero hindi ko po akalain na magagawa niya yun dahil lang sa inggit. Sino sa inyo ang 100% na nakikilala ang best friend? Naniniwala ba kayo sa kasabihan na ang matalik mong kaibigan ay ang pinaka nakakatakot mong kaaway?